Mga par! Napag-usapan nga natin last video ang Seeking Heights Arc Part 2, ang sekreto ng ating bida sa kanyang mga knockouts at ang laban ng dalawa ng ating idol na si Kimura at Aoki. Ngayon naman, pagkikwentuhan natin ang Seeking Heights Arc Part 3, ang malaking problema na kinakaharap ng ating bida na si Ippo. Pagkatapos ng laban, mabilis na nagpalit si Aoki at tumakbo kasama si Kimura papuntang audience area para panoorin ang laban ni Iga kasama sila Ippo, Takamura at Itagaki. Pagkadating nila Aoki, pinagmamayabang nito sa gymmates niya ang kanyang naging laban. At mayabang nahirit pa rito kay Takamura na, "Nakita mo ba yung panalo ko?" Habang naglalakad si Iga papuntang ring para sa kanyang JBC Lightweight title match, napansin ni Ippo na ito nga ay walang bahit ng pagkakaba kahit pa first title match niya ito. Sa tingin ni Takamura, kaya kalmado itong si Iga ay dahil kasama nito si Maron at meron silang tiwala sa isa't isa. At hula nito, gumagana ang mind control ni Maron sa kanya. Dahil mula simula, magaling nga daw talaga itong mag-motivate gamit ang mga salita na nagpapalabas ng buong potential ni Iga. Sa tingin naman ni Itagaki, ang strong bond between sa trainer at boksingero ang sikreto. Pero sabi naman ni Takamura, mas maitutulad nga daw natin si Iga sa isang aso. Dahil nang bubugbugin na ni Takamura si Maron, sinugol nito ang buhay niya para protektahan ang kanyang master. Pinag-uusapan nga ng mga audience na si Iga ay mga 8 fights, 8 wins at 4 KOs. At sabi nila, hindi nga madami ang knockout nito noon. Pero nung dumating ang trainer nito, nagsimula na siyang umariba. Napansin nga ni Kimura na sikat itong si Iga sa mga audience. Sabi naman ni Aoki na hindi nga magtatagal ang kasikatan nito at magbabago ang paningin ng mga manonood sa kanya. Sunod nitong sinabi na hindi niya makakalimutan ang tinawag nitong pangit si Tomiko habang naglalaban sila. Nagulat sila Ippo at Itagaki nang malaman nila yun. Sabi naman ni Takamura, hindi naman siya nagkakamali. Dahil doon, muntik na mag-away ang dalawang gunggong na to. Pinakilala na ang champion na si Soshi Oshima at sa pagpasok nito sa ring, isang tamakmak na mga pansan nagbigay dito ng flower bouquet. Kaya naman nagalit sila Itagaki dahil sa sobrang haba ng pila na yon. Sa loob ng ring, sinabi ni Maron na naiirita at nainis siya sa mga pretty boy kagaya ng champion. Sunod na sinabi nito habang sinasabunutan si Iga na huwag siya ditong ipahiya sa mga sponsor. Dahil nagmakaawa pa siya sa mga yon para lang makakuha ng quality boxing trunks at nangako magiging future world champion ang kanyang boksingero. Na magsimula ang laban nila Iga at Soshi, dahan-dahang lumapit si Iga sa champion. Agara namang ginamit ng champion ang kanyang swabbing footwork at tinatake ang depensa ng challenger. Habang si Iga naman ay walang magawa at hindi makasabay sa bilis ni Soshi. Tumalon ang laban sa third round at ganoon pa rin ang nangyayari sa loob ng ring. Dinodomina pa rin ng champion ang challenger. Nabilib nga sila Kimura sa pinapakitang galing ni Soshi. Sabi nila na kailangan gumalaw ni Iga ng pasizag para ma-pressure at ma-corner itong si champion. Tinanong ni Aoki kung sino ang sinusuporta nila. Habang nagchicheer ang buong stadium ng Prince, sabi nila Kimura na kinakampihan na nila si Iga dahil naiirita na sila sa mga fans na babae ng champion. Pagkatapos ng third round, kinakabahan nga ang champion sa lakas ng mga pinapakawalang suntok ni Iga. Sabi naman ni Ippo na kung pagpapatuloy nga daw nito ang ganoong pacing, siguradong mahirapan kumonekta ang challenger. Kaya naman napaka-question si Takamura kung ano ang magiging plano ni Maron. Na magsimula ulit ang laban, mabilis na nagpakawala ng suntok si Iga sa katawan. Napansin ni Kimura ang pagbabago ng strategy nito at sinabing pabagalin muna ang champion at saka tapusin ang laban sa mga huling rounds. Pero binanggit ni Itagaki na bago nga daw magawa yun, siguradong tatamaan itong si Iga. Sabi naman ni Aoki na kahit nga ganon, naiiwasan nito ang mga solidong suntok. Dagdag pa nito ang mga kanang suntok ni Soshi ay mga straight lang. Kaya kailangan lang ni Iga na itaas ang kanyang depensa at mag-iingat sa mga downward rights. Sinabi rin nito na pag naiwasan ng mga jabs, kailangan niya lang yumuko para makalapit. At sunod na punteriya ng katawan na na-execute naman ng swabe ni Iga. Napansin ni Kimura na napuro ng champion sa sequence na yon. At kahit nga nasalag niya yon, nasaktan pa rin ito dahil sa lakas ng suntok ni Iga. Binanggit ni Aoki na ang posisyon nga daw ngayon ni Soshi ay nasa alanganin. Dahil basta't may lang itong si champion ay magandang senyales para sa challenger. At yun nga daw ang specialty nitong si Iga. Ang i-take advantage ang mga ganoong bagay. Sa waiting room,
nalaman natin kay Kamugawa na ang ginagawa ng strategy ni Iga ay para mapigilan nito ang mga mabibilis na kaliwang suntok ng champion. Pero ganun pa man, ang ganong strategy nga daw ay mapanganib. Sa tingin ni Soshi na kaya ginagawa yon ni Iga ay dahil gusto nitong patayin ang bilis niya at sunod na tapusin ang laban sa mga huling rounds. Kaya naman pinaulanan niya si Iga ng mga left jabs at mabilis na dumistansya. Sabi nito, nasanay na nga daw siya sa strategy na pinupuntirya ang kanyang katawan. Nabilib si Ippo sa ginawa ng champion na yon, pero hindi naman sumang-ayon si Takamura doon at tinawag itong third-rate boxer dahil kung siya nga daw ang nasa kalagayan ng champion, alam niya ang gagawin niya. Since si Iga nga ay pare-pares ng motion ng movement, hihintayin na lang niya ang perfect timing pagkatapos magbato ng suntok. At sunod na bibigyan ng isang maladinamitang counter sa mukha na agara namang ginawa ni Soshi. Matapos yon, sinabi nga ni Ippo na parehas ang idea ni Soshi at Takamura. Kaya naman in-upgrade na ni Takamura si Soshi bilang isang second-rate boxer. Nag-aalala na nga ang isa sa mga coach ni Iga dahil kung hindi niya nasalagan suntok na yon, siguradong tapos na ang laban. Sunod nitong tinanong si Maron kung gagana ba talaga ang strategy nito sa champion. Dahil doon, nairita si Maron dito. Habang nasa corner si Iga, sinabi nito doon na huwag mag-alala masaktan at gawin lang ang kanilang pre-practice. Nang magsimula ang round 6, ilang beses ngang nagpaulit-ulit ang sequence na palitan ng suntok. At sabi ni Shinoda na parang nga daw video replay ang kanilang pinapanood. Kahit nga ang mga manonood, kabisado na mga motion at timing na suntok na yon. Kaya naman sabi ni Yagi na siguradong mas kabisado ng champion ang timing. Sabay-sabay na chinicheer ng audience ang champion, habang isa sa mga coach naman ni Iga ay natatakot na sa nangyayari. Si Maro naman ay naiirita at gusto nitong patahimikin ang coach at ang mga audience. Inilagan muli ni Iga ang jab at nag-duck step in, kung saan yun nga daw ang cue ni Soshi. Dinipensa nito ang kanyang katawan at sunod na magpapakawala ng kanang suntok. Subalit ang suntok na pinakawalan ni Iga ay hindi para sa katawan at ito ay kumonekta ng solid sa panga ng champion na nagpabagsak dito. Mabilis na lumapit ang referee at doon na tinapos ang laban. Nagulat nga si Ippo dahil parehas na parehas nga ang motion pero ibang kinalabasan. Na-realize na din nila Kimura na all part of the plan pala ang nangyayari at hinahayaan nila Iga na i-expect ng champion na body blow ang paparating na suntok. Sabi ni Takamura na si Maron nga ang nagsabi na gano'n ang gawin nito. Pero sabi ni Ippo na si Iga naman ang nag-execute nun ng swabe. Kwinestyon ni Maron kung bakit nag-aalala tong coach at sunod na sinabi nito na, "Ano sa tingin mo ang purpose ng pagtitraining?" At pinagtawanan nito ang natamemeng audience. Dito na nga din natin nalaman kung gaano kalakas ang duo na ito. Sa waiting room, sabi nga ni Kamugawa na ang plano nga doon na nagpanalo kay Iga ay siguradong kinailangan ng matinding practice. At sunod nitong winarningan si Shinoda dahil makakalaban nila ni Aoki si Iga at Maron. Nang i-interview na si Iga, si Maron ang sumagot at sinabi nitong siya ang in charge pagdating sa mga interview. Sunod na kinuha nito ang credit ng pagkapanalo at sinabi nitong lahat ng natutunan ni Iga ay galing sa kanya. Pinakita ni Aoki ang letter of challenge kila Ippo. Sunod nating nalaman na planong ibigay ni Aoki ang letter of challenge niyon sa locker room. Sabi nito na, "Alam ko wala siyang paki sa akin since tinalo niya na ako noon. At ang bagong champion ay siguradong gusto na patasin ko muna ang ranking ko. Kaya naman para kay Oshima ang letter na to." Sabi nga ni Kimura na first time niya lang makakita na hamunin ang natalo sa championship match. At nasisiguro ni Itagaki na hindi siya papapasukin sa loser's locker room. Sabi ni Takamura na basta makakatulong sa pag-improve ni Aoki ang gagawin niya, pabayaan nila ito. Dahil sa huli, ang mahalaga sa boksingero ay kung gaano sila kalakas. Sunod nitong sinabi na dahil nga wala silang pag-asa maging kakaya ni Takamura, pinag-focus nito ang mga gymmates niya sa kanya-kanya nilang goal. At walang mali doon basta gawin nila ang best nila. Kaya naman napaisip si Ippo about sa goal na sinasabi ni Takamura. Sa loob ng ring, sinabi ni Maro na gusto niyang itrain si Iga para maging katulad ng kanyang ideal boxer. Nasisiguro naman ni Kimura kay Aoki na kaya nilang talunin si Iga sa isang 2-on-1 fight. Kaya naman umasa si Aoki na tutulungan siya nito kapag nagkagipitan. Sa labas ng venue, nakita ni Takamura sa regular habang natutulog sa labas ng isang racetrack.
At sunod nitong nalaman na ito ay adik sa pagsusugal. Binanggit na Takamura na hindi niya na alam kung anong gagawin sa mga kanyang gymmates. Sinuggest naman ni Regular na pabayaan na lang itong mga to at maging malaya. Sabi naman ni Takamura na may point siya. Pero kahit nga daw may hina sila, nakikita pa din niyang ginagawa nila ang kanilang best. At sa uli, mas lalo lang silang nagiging basura. Sabi nga ni Regular na nag-aalala ito sa kanyang mga gymmates. Pero sagot naman ni Takamura na hindi siya nag-aalala dito, kundi naaawa siya sa mga to since parang wala na silang patutunguhan. Kinabukasan, habang nag-roadwork sila Ippo, naalala nito ang sinabi ni Takamura tungkol sa goal. Meron nga daw sa punto ng career niya na nawala na siya ng goal. Sunod na paisip ito kung pinangarap niya nga ba talaga maging isang world champion o kung may rason ba siya na i-aim yun. At naging goal lang ito ng ating bida dahil sa kagustuhan ni Kamugawa at mga expectation ng tao sa kanya. Alam din ni Ippo na sapat na maging isang Japanese champion at mas nahigitan niya na ang kanyang inaasahan sa sarili. Napansin ni Tagaki na lagi niyang iniikutan ni Ippo ang linya na malapit sa puno at napaisip ito kung ano ang meaning nun kay Ippo. Mga par, kung maalala nga ninyo, ito ang linya na ginawa ni Takamura kung saan sinabi nito kay Ippo na yun ang linya na nagsiseparate ng mga normal na boksingero at mga halimaw na kagaya niya. Sa Kamugawa Boxing Gym, dumating ang junior lightweight ranker ni si Matsura at coach nito para makisparing si Ippo. Bago magsimula ang sparring, sabi nga ni Matsura na sikat ang gym na yun dahil sa sobrang hirap ng training at marami nakikwit dito. Pero nabilib ito dahil ang lahat ng natira dito ay magaling at malakas na A-rank fighters na kagaya nila Aoki, Kimura at Itagaki, lalong-lalo na si Mamoru Takamura at Ippo Makunochi. Tuwang-tuwa si Matsura nang mamit at makamayan si Ippo. Nang magsimula ang sparring, napansin ng mga gymmates ni Ippo na siya ay madaling tinatamaan ng mga suntok. Kaya naisip nila na baka hindi pa ito nakaka-recover sa laban niya kay Alfredo o ang instinct nito as a boxer ay hindi pa bumabalik. Nang magsimulang maiwasan ni Ippo ang mga suntok na binabato ni Matsura, napansin ng mga gymmates nito na ginagamit ni Ippo ang Dempsey Roll motion. Pero napansin din ni Tanda na ang Dempsey Roll motion na yun ay mostly up and down na. At napaisip ito kung sinusubukan pa i-test ni Ippo ang bagong version ng Dempsey Roll. Nakalapit na si Ippo sa kalaban niya para umatake gamit ang Dempsey Roll. Pero imbis na magpakawala ito ng normal na left and right hooks, ang suntok na pinakawalan ng ating idol ay nanggaling sa baba at sunod na winasa kadepensa ng kalaban ito gamit ang maladinamitang uppercut. Nagpatuloy ang atake ni Ippo gamit ang combination ng left and right hooks at uppercut hanggang sa mapasandal si Matsura sa ropes na naging dahilan kung bakit hindi tumama ang uppercut. Ang coach ni Matsura ay mabilis na pinatigil ang sparring bago pa ma-injure ng kanyang boksingero. Matapos umalis ni Matsura kasama ang coach nito, tinanong ni Aoki at Kimura si Ippo kung anong pakiramdam ng bagong version ng Dempsey Roll. Tumango naman si Ippo na tila ba satisfied dito sa nangyari. Sabi nga nila Itagaki na nagsisimula ng ma-figure out ni Ippo ang bago niyang technique at sila ang unang nakawitness ng bagong version ng Dempsey Roll. Tinawag ni Kamugawa si Ippo papalapit. Sabi nila Aoki na sigurado pati si Coach Kamugawa ay nagulat at iyon ay napakagandang achievement na deserve ng compliment. Nang makalapit si Ippo, agad itong binatukan ni Kamugawa. Akala ko mga par sasabihin ni Kamugawa na proud siya sa bata niya eh. Putik na yan. Sabi naman ni Yaki na ang mga tinanim ni Kamugawa kay Ippo ay unti-unti nang nagbubunga. Na-feel naman ni Ippo na marami pa siyang kakaining bigas para sa kanyang bagong version ng Dempsey Roll. Sa office, sinabi ni Yagi kay Kamugawa na medyo naging harsh nga ito kay Ippo at binanggit ito na matapos niya sundin ni Ippo ang mga training regimen nito, na-discover niya through hard work na mag-isa ang balak ni Kamugawa para sa bagong version ng Dempsey Roll. At sunod na sinabi na kung hindi ba pwedeng pinuri na lang ito ni Kamugawa. Wala namang nireply si Kamugawa doon at nanatiling tahimik. Nang makalabas na si Yagi, bigla ito napangiti at sinabi nito na malapit nang bumukas ang pinto. Pumunta si Yagi sa rooftop kung saan nakita nito si Takamura. Binahagi nito ang kanyang pagka-excite tungkol sa pagbalik ni Ippo sa ring na may bagong version ng Dempsey Roll. Wala naman doong paki si Takamura at nirequest dito sa kanya na set-upan siya ng super middleweight title match. Sabi nga ni Yagi na nakikipag-negotiate na siya pero nahihirapan. Sagot naman ni Takamura na hindi magandang idea ang mag-expect kay Ippo at baka ma-disappoint lang sila. Nandoon naman daw siya at yun lang ang kailangan ng buong gym. Kinabukasan, habang pinagpapatuloy ang training regimen ng kanyang coach, dumating si Kamugawa.
Nireveal nito na ang bagong version ng Dempsey Roll ay hindi maging pa horizontal o vertical, kundi pa diagonal. At kung ang kalaban niya ay lumayo, ang magpapalapit sa kanya ay ang momentum ng kanyang katawan at kasabay nun ang matinding castle punch. Tinesting ni Ipang yung idea na yon at ito ay namangha dahil sa sobrang saput kada nililipat niya ang kanyang bigat. Na magsimula na ang training ni Ippo habang tinutulak ang scooter na sinasakyan ni Kamugawa, ine-explain ni Tanda na ang movement ng Dempsey Roll ay nakakabugbog ng muscle. Kaya kinakailangan ng malambot at flexible na mga muscle na kayang indahin ang mga sudden changes ng direksyon. Dagdag pa nito na ang mga muscle nga daw na nasa pinakailalim ng katawan ay nade-develop sa pag-pressure dito, kaya i-build up din nila ang kanyang outer muscles. Sunod na sinabi ni Kamugawa na mas tataasan pa niya ang pressure ng training at lalo itong papabigatin. Sa mga sumunod na araw, pinagpatuloy ni Ippo ang pagtitraining gamit ang mga fast and slow exercises. Nang may dumating na 3 bagong potential members sa Kamugawa Boxing Gym, na-excite si Yagi. Ngunit nang makita ng mga to kung gaano katindi ang training na ginagawa ni Kamugawa at Ippo, agad nitong nawala sa takot. Kaya naman nadismaya si Yagi dahil akala nito magiging magandang araw iyon. Pero nang makita nito ang meet practice nila Ippo at Kamugawa, muli itong nabuhayan at na-excite sa magiging comeback fight ng ating bida. Sunod nating nakita ang 3 tumakbo mula sa gym at nagsimula silang magdalawang isip sa kanilang pagsuko, kaya napagdesisyon na nilang bumalik uli sa gym para sumali. Nang biglang may nabangga ang isa sa mga to at agarang sinabihan niyon na mag-sorry. Sunod nating nakita na si Takamura pala yun na nagsasabing, "Pwede bang turuan niyo ako? Hindi kasi ako marunong." Natakot ang 3 at mabilis na kumaripas ng takbo habang hinahabol ni Takamura. Matapos ang mid-training nila Ippo, umakyat ito para magpa-cooldown. At dito sinabi ni Takamura na wag na nitong paasahan si Kamugawa dahil sa tingin niya, hindi nito kaya makipagsabayan ni Ippo sa mga world-class fighters. At kung hindi nga daw ito willing na mag-all-in, huwag niya napaasahan ng mga taong nakapaligid sa kanya dahil nandoon naman nga daw siya at pinayuhan ng ating bida na mag-relax-relax na lang. Dahil nga feeling ni Takamura na hindi pa rin gets ni Ippo ang tinutukoy niya, sinabi nito na siya na ang bahala at dadalhin nito ang gym sa level na hindi pa nito nararating. At tinanong si Ippo kung kaya ba nito dalhin ang pasari na tinatawag na expectations. Sagot naman ni Ippo na hindi nga daw siya sigurado, pero napagdesisyonan niya na ang kanyang next loss ay ang kanya magiging last match as a professional boxer. Kinabukasan, pinagpatuloy ni Ippo ang kanyang pagtitraining habang inaalala ang mga sinabi ni Takamura. At pinagbutihan na ito ang kanyang pagkiensayo dahil nga kapag natalo ito, siya ay magre-retiro na. Kaya naman ayaw nito magkaroon ng mga regrets kung sakaling mangyari iyon. Sa Kamugawa Gym, dumating ang junior featherweight rank number 2 na si Nagomu Ryuji para sa sparring nila ni Ippo. Bago magsimula ang sparring, napansin nga nila Itagaki kung gaano ka-intense ang aura nitong dalawa sa ring. Sunod nating nalaman kay Kamugawa na kaya niya sineta pang sparring match na yon ay para makita kung gagana ba ang new version ng Dempsey Roll sa isang world-class boxer. Na magsimula ang sparring, nahirapan makailag sa mga suntok si Ippo at kahit nga nakikita nito ang mga suntok ni Nagomu, feeling nito na mali ang kanyang timing. Nang mag-slide ng ating bida at sugurin ng chest ng kanyang kalaban, sunod nating nakita si Ippo na nasa canvas na at tila gulat na gulat sa nangyari sa sparring. Mabilis na tinigil ni Kamugawa ang sparring match na yon. Nagulat ng mga manonood na bumagsak si Ippo. Nakita na natin ang nangyari nang simulan na ni Ippo ang kanyang Dempsey Roll motion. Madali itong pinatigil ni Nagomu gamit ang mga pinpoint and accurate nitong mga jabs. Kaya naman gulat na gulat talaga si Fuji dahil 2 simpleng jabs lang ang kinailangan para babagsakin ang former JBC featherweight champion na si Ippo. Nang may masmasan si Ippo, hindi nito alam na bumagsak siya at humingi ito ng sorry. Kitang-kita nga natin na hirap makatayo ng tuwid si Ippo. Kaya naman sabi ni Kamugawa na hindi lang simpleng knockdown ang nangyari at si Ippo ay talagang napuruhan. Nang gusto pang ipagpatuloy ni Ippo ang sparring, sinabi ni Kamugawa na tapos na. Humingi ito ng sorry kila Nagomu dahil hindi pa sila ready at nakiusap na umalis na sila. Habang nakaupo ang ating bida at nangihinayang na hindi niya nagamit ang bagong Dempsey Roll, bigla itong sumigaw at sinabi nito na ang problema ay ang headgear. Mahirap nga daw talaga makakita dahil sa headgear, pero pag ginamit niya pa ang Dempsey Roll, mas talong madali mawala sa paningin ng iyong kalaban since nakocover nito ng padding. At nagets na nito kung bakit nahihirapan siya ilaga ng mga jabs na pinapakawalan ni Nagomu.
Habang papunta si Kamugawa sa kanyang office, nakaupo pala si Takamura sa hagdanan papuntang basement. Binanggit nito na si Ippo ay nanakaw ng plug punch ni Aoki at nahirapan umilag sa sparring kay Matsura na parang hindi nito alam ang kanyang gagawin. Sa paningin nga daw ni Ippo, nailag niya na ang suntok at sunod na madadali ng solid. Nasisiguro din ni Takamura na akala ni Ippo na nailagan niya ang mga jabs ni Nagumo. Sasabihin na ni Takamura ang matagal niya nang napapansin kay Ippo, pero ayaw ni Kamugawa pakinggan iyon at pinapatigil ito si Takamura. Pero tinuloy pa rin ni Takamura at napansin na nga din daw ni Kamugawa na si Ippo ay mayroong problema. Sa office, pinag-usapan nga nila Kamugawa at Yagi na baka si Ippo ay punch drunk. Sagot naman ni Yagi na kada pagkatapos ng laban ni Ippo, kumukonsulta ito sa specialist at pinagpapahinga kung sakaling may laban na tinatamaan siya ng maraming suntok. Kaya naman hindi niya matanggap na si Ippo ay may punch drunk. Tinanong nito si Kamugawa kung may pruweba pa sila tungkol doon. Sabi naman ni Kamugawa na wala silang pruweba. Pero ang totoong question nga daw ay kung kailan sila titigil. Dahil ang mga brain injuries na galing sa mga malalakas na impact ay hindi pa rin napag-aaralan. At ang mga natatamong pinsala kada laban na hindi madaling makita. Minsan may mga bagay na gumagaling pero may mga bagay din na lumulubha. At kahit pa may advanced technology na may cutting edge science, mahirap pa din sabihin. Dahil may mga boksingero na nasisira matapos ang solidong suntok, pero may mga boksingero ding unti-unti nasisira. At ang sintomas ay magkakaiba kada tao. Dagdag pa nito na kung nasa early stage pa nga lang ang punch drunk ni Ippo, maaaring hindi ito nag-register na nagpakonsulta ito sa specialist. Pero sabi naman ni Yagi na wala pa din namang pruweba at iyon ay puro theory lang at suspetsya. Dahil doon, napagdesisyonan ni Kamugawa na kailangan nilang i-confirm yun at tanungin si Ippo. At kapag nakakita sila ng mga sintomas ng punch drunk, si Ippo ay hindi nalalaban sa ring muli. Nang makauwi ang ating bida, magsusulat dapat ito nang bigla niyang maalala ang nangyari noong hindi siya makagawa ng straight line. Sabi ng ating bida sa sarili niya na dahil yun sa hindi pa siya fully healed at dahil nga maganda naman ang pakiramdam niya, sa tingin nito okay naman siya. Sunod itong nag-alala dahil gusto niyang mamit ang expectation ng kanyang coach na si Kamugawa at patuloy na tinitinay na wala siyang problema o mental injury. Kinabukasan sa office ni Kamugawa, tinanong nila si Ippo kung meron ba itong mga na-experience na sintomas ng pagka-punch drunk. Pero tinanggi naman iyon ng ating bida at sinabi nito na hindi siya naka-experience ng mga bagay na yun. Dahil doon, inutusan nito ni Kamugawa na gumawa ng straight line sa isang pirasong papel para mapatunayan iyon. Kabang-kabang nga si Ippo at ilang beses pa itong napahinto na kinainis ni Kamugawa at Yagi. Nang gawin na ng ating bidang linya, nagawa niya naman ito ng tama, kaya nawala na ang pagkatakot nito. Sunod na sinabi ni Kamugawa na wala ang problema sa naging examination sa kanya ng specialist, subalit hindi pa rin napapanatag ito dahil pwedeng naipon na ang mga pinsala ng tamo ni Ippo sa mga laban niya since hindi na ito kasing tibay kagaya ng dati at ang sense of friendship nito ay medyo distorted. Sunod na pinaiwan ni Tanda si Ippo na magpahinga muna sa boxing dahil hindi daw ito makaka-recover sa mga injury niya kung hindi siya titigil sa pagbaboxing at kapag nagpatuloy yon, may chance na matutuloy ang kinakatakot nilang punch drunk. Inutusan ni Kamugawa si Ippo na mag-focus sa pagpapagaling, meaning bawal itong mapagod o magkaroon ng tension sa ulo. Ayaw din makita ni Kamugawa na nagbaboxing gloves ito, miski na bandage siya kamao. Dagdag pa nito na si Ippo ay ban sa gym for 1 month. Sagot naman ng ating idol na itutuloy niya pa rin ang kanyang pag-i-exercise at pag-road work. Dagdag pa nito na unti-unti niya pa rin ang pag-improve ng bagong version ng Dempsey Roll. Sunod na sinabi ni Ippo na ayaw niyang sayangin ang effort at turo na binigay sa kanya ni Kamugawa. Bago umalis, confident nitong sinabi na pagbalik niya sa isang buwan, siguradong ready na siya para gamitin ang bagong version ng Dempsey Roll. Matapos yun, nagsimula na mag-training ang ating idol mula umaga hanggang gabi para ma-build up ang kinakailangan para sa kanyang bagong version ng Dempsey. At doon na muna magtatapos ang ating video. Grabe mga par, na-excite pa naman ako sa new version ng Dempsey Roll. Tapos biglang may pasabog na baka may sakit yung idol natin, no? Kayo, ano sa tingin nyo mga par? Meron nga kayang punch drunk si Ippo? O paano? Abang-abang na lang mga par para sa next video. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe, at pinutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated. Ako nga pala ulit si Yawa Senpai. Hanggang sa muli mga pa!